Meron na naman dito. Oh, ikaw daw ang nakakahiya. Mas nakakahiya ka, tanga, bobo. Anong scam? Sino na scam ko? Tarantado. Oh, lumayas ka rito. Hoy, 250,000 daw, Karen Whitmore. Hindi ko kilala yan. Gusto mo, sampalin ko sa harapan mo yan eh. Ah. Di ba? 250,000, kilala ko ba yan? Magbigay nga siya ng litrato na nakita niya ako, magkasama kami o nag-usap kami. Bigay siya ng proof sa kiniklaim niya. Proof na kami nagkausap, na kami magkakilala. Tanga! 5 lang yung mami. Uulitin ko ha, hindi ako ang gumawa niyan. Sila-sila yan. Nung unang taon ng pagkakakulong ko, nabuo yan 5 na yan. Pero 2 lang ang dumalaw sa akin. Yan 5 na yan, ang mga pangalan niyan, si Kuraming, si Mami Edith, si Merly Bersen, si Mami Dakel, at si Mami Milita Quilates. Yun lang yun. Tanga, bobo, inutil. Ganito yan. Hindi nyo ba napansin? Hindi na ba kayo nahiya? Hindi ba nahihiyaya si Bakagago na? Hindi ba napansin? Lahat ng plano, gagawin na nila, babagsakin ako. Yun. Ang problema, hindi nga nila ako kaya. Lahat ng pwedeng isabotage niyan. Biruin mo, nag-subscribe 5,000 troll nung nakaraan. Sabay-sabay ngayon niyang unsubscribe. Sabay-sabay unsubscribe. Hoping sila na magkakaroon ng epekto sa aking YouTube. Ay, walang epekto! Oo! Ay, hindi matatanggal ang monetization na rin. Abi, marami na sweldo eh. Ang problema, wala pa yung PIN. Ang gawin mo makagago, paharang mo yung PIN dahil naka-address to sa ano eh, sa Warsaw. Oh, yeah. Paharang mo yung PIN sa Las Piñas. Oo. Ang maganda ron, ikaw mismo, pumunta ka doon sa Las Piñas. Paharang mo yung PIN. Tignan mo naman yung almusal ni Aba. Nung bata ako, almusal lang niya, 1.5. Almusal lang niya. Tingnan mo naman, oh. Ang sarap, kape French. Kinangina mo. Yung croissant, mainit. Kuya Derek, Friday na naman bukas, Boss Mac, roronda na naman si Kulaong, iwas warrant. Talaga ba? Ang bilis naman ng araw? Ayun nga, no, Thursday na ngayon, kasi nag-alas 12 na. Ang bilis ng araw, ano? Kalaay mo, ganun-ganun lang. Tatago na naman si Kulaong. Ayun, Maggramo family at Gelera family. Ayan, pinapashoutout ni Ate Glenn Maggramo. Ryan Gabieres, idol ng pandemic po, di ba nagpayaman challenge si Kulaong, sabi ko sa misis ko, tara sali tayo kay FLM. Pero nung nakita niya mukha ni Kulaong, ng misis ko, mukha daw hindi pagkakatiwalaan, mukha daw criminal. Totoo naman yun, ba't hindi ko na-sense yun? Mga pan ni Kulaong, Boss Mac, meron taga-kamot si Kulaong, si Casper, kaso nowhere to found na ngayon. Okay, Daryl Katingo. Ba yan, nandiyan na ba si Big Mama? Ay, na pala si Big Mama. Present. Daryl Katingo. Ayun, hello po. Oo nga po, akala namin na-kidnap na kayo ni Kulaong. Roden, pag namatayan si Kulaong, hindi yan papapasukin ni Satanas sa impyerno kasi baka angkinin din niya ang impyerno. Oo nga. Kuya JNB, Boss Mac, grabe na ang tama ni Norman kay Atty. Sabi. Binigyan na ng 2 araw para sumuko. 72 hours nga nung nakaraan eh. Sabi ni Blue, support you always, Sir Mac. Ganyan yung mga taong masarap maging kaibigan. Salamat po. Pauline Garing. Oo nga, di masarap tulog namin. Wala ko lang time gagawin. Ako pasensya na. Nasabit ng backhoe yung aming, aming mga wire, yung poste. Eto, tuloy na tayo. Yung mga bagong pasok, palike po. Ayun, salamat Kuya Henry. Eto na, play pa. Tanga-tanga ako, nag-loan ako ng 10,000 pounds. Mag-loan ka, 10K. Puta ko yan, nandiyan yung mga transaction
transaction dyan sa isa ka sister na mami ko. Gaano po yan kalaki nga ba? Gaano kalaki yan in pesos? 10,000 Yan, pounds? ano na yan, mga 700,000 pesos? 800? ganito, Angie, hindi pa talaga tapos. Hindi pa kulang. Nanghiram na naman sa bangko, nanghiram sana yun isang mami. Kaso lang, hindi siya na-approve kasi yung credit score niya hindi maganda. So, sa akin na naman, ako ang nag-guarantor, 5K. Oh my God. So, Yung mga 15K taon na. yun. Yung buwan na yun. Tapos hindi pa kulang, nandun sa trabaho ko noon, tumawag si Francis sa akin nas naka-duty ako. Tapos hindi ko kano siya narinig. So sabi ko, tatawag na lang ako following morning. So ngayon, yung mga na yun, panahon na yun, si Apple J, kasi siya nga ang daddy-daddy tumawag sa akin. Mhm. At saka yung asawa ko, kasi nag-drive ngayon, nag-grocery. You remember, we drove to grocery. Nag-drive yung asawa ko, tapos tumawag si Apple J over the messenger call. Sabi na, sis, kailangan talaga ni Francis ang 15,000 pound. Pwede ba na makahiram tayo sa mister mo? Sabi ko, Apple J, hindi pwede yan. Hindi pwede yan kasi, alam mo, yung asawa ko malapit na magpensyon at sa savings niya, 15,000. Sabi ko sa asawa ko, darling, manghiram daw si Apple G ng 15,000. Sabi ni Francis, magawa ng kasulatan. Sabi ng asawa ko, hindi pwede yan, darling. Paano kung hindi tayo babayaran yan? Paano na lang? Yung asawa ko po naman, sensitive to sa mga ganun Lahat So, naman ang po. ginawa ng asawa ko, pinahiram ng 4,000 instead of 15,000. That's still a lot of money. Totoo yan. Totoo yan. Totoo talaga yan, MJ. So ngayon, yun na yun, ng mga 4,000, ang mga transaction yun, MJ, nandoon sa isang sister ko, na mami ni Francis, nandoon sa kanya lahat. Tapos pagpunta sa kanya, tinatransfer din niya doon sa mami ni Francis, yung asawa ni Apo G. So, My back to bank. Ang iba, pinadala ko sa kabayan. Nandito yung mga pangalan yung pinadala ko sa kabayan. Nandito sa akin. Mag-antay sila dahil darating yung mga surprise sa kanya. Kahit, alam mo, MJ, mahirap man kami, hindi ka mayaman. Pero, ganito ang ginawa ni sa Francis sa akin na inignore niya, hindi niya kinakilala, ngutan niya sa akin. I promise, kahit hindi man ako mabayaran, basta mapakulong siya, ipakulong ko talaga yung lintik na yan. Yun ang galing ko sa kanya. Yan ang tama. Yan ang dapat na talagang magkaso si Nanay Karen Whitmore. Kasi katulad nga nun, yung sinasabi ko, kung sa akin yan, kung ako yan, di ba, 30K lang naman yung nakuha sa akin ni Kulaong. Tapos kung magkakaso pa ako, magkano ibabayad ko sa gasto? Diba? Mapagagastusan ako Hindi ala po akong panggasto sa kasuhan. Wala po akong pangkaso. Kaya ako, hindi ako magkakaso kasi parang ang hirap para sa akin. Lalo pa 30K, hahabulin mo, di ba? Ngayon, nung nabalitaan ko nga, dahil nga sa paglabas ni MG, napalakas ni MG yung loob ng mga mommies. Yan nga yung sabi sa akin ni Kuya Nasukir na lumalakas ang loob ng mga mommies dahil kay MG. 'Di ba? Napakaganda nun. Kasi yung kami, hindi kami makakakuha ng hustisya sa mga perang naibigay namin. Yung FFCI Hong Kong, FFCI Paris, FFCI Italy, sila Kuya Alpha. Hindi siguro sila din mga magdedemanda. Pero eto, kung katulad nila Nanay Karen Whitmore at yung 5 mommies, kumpletong 5 mommies, magdedemanda, syndicated estafa na yan. Ngayon, ang syndicated estafa ay numbers ang kailangan diyan. Kapag isang tao lang ang nang scam sa'yo, hindi pa yan syndicated estafa pa lang yan. Ngayon, kapag dalawang tao ang nagsabi sa'yo ng, kumbaga, gumawa sa'yo ng pang-i-scam, doon napapasok ang syndicated estafa. Kahit dalawa lang. Kahit si Kulaong at si Dong Batalan lang, syndicated estafa na yan. Ngayon, kung meron pang iba, like, baka masama dyan si Yama, si Lemor, si Benok, yung mga dating mga tauhan ni Kulaong,
Ay si Eliza D kasi namatay na eh. Ligtas na yun. Baka hindi na makasama yun, yung mga iba. Pero yung mga front player talaga dyan, talagang frontliner sa grand scheme ni Culaong, si Batalan, si Yama, anak ni Batalan, sila Lemor, yan yung mga yan yung mga kasama lagi sa mga sa mga humanitarian, kasama lagi sa mga vlog, sa live, sila ang mga nagmo-moderator niyan at sigurado naman ako na marami diyan na na kumbaga mga chat na makakapagpatunay na si Culaong ay talagang nanghihiram ng pera, nanghihingi ng pera. Hindi naman na hindi naman na maitatanggi yan. Meron naman mga katibayan niya. Saka yung mga resibo, nito ko na nga lang nalaman dito kay Attorney Sabi, yung patungkol doon sa APASA. APASA lo ba yun? Yung basta nabudol ka through remittance, through GCash, o kahit sa anong paraan na electronic wire transfer ng mga pera, pasok dun sa APASA. So, lalo pa to, talagang eto mga padala talaga na malalaking pera talaga ang nandiyan. Sana talaga umuwi siya, si Nay Karen at ang mga mamis, para makasuhan si Culaong sa korte at di ba mapagbayad talaga nila. Kasi ito, alam niyo po, thank you na lang yan, yung pera na yan kay Culaong. Lahat po yan, thank you na yan. Hindi na po niya talaga babayaran yan. Kasi kung meron po yan interest magbayad, matagal na. Hindi niyan uutangi, hindi niyan gagastusin sa casino yung perang hawak niya, ipambabayad niya ng utang yan. Pero di ba, inuuna pa yabang, inuuna pa ang pagpapasikat kesa magbayad ng utang. Kaya po, sana talaga, di ba, si Nay Karen Whitmore ay umuwi, kasuhan talaga si Culaong at ang iba pang mga mamis. Actually, meron nga ako narinig, ewan ko kung totoo yun, merong mga mamis, parang, hindi ko alam kung sinong mamis yun. Basta mga nanay na dating dikit kay Culaong, umabot sa punto na naging TNT na sa kanilang mga bansa dahil sa ginawa nilang pagbibigay ng pera kay Culaong. Imagine niyo hindi nila na-sustain yung buhay nila dahil binigay nila ng binigay kay Culaong yung kanilang pera. Nag-TNT sa ibang bansa. Uuwi talaga ako kahit manghiram pa ako. Uuwi ako doon, sampahan ko talaga siya ng kaso. Yung mga tao na binigay sa akin ni Apple J nga, pinadala ko ng 2,000, yung kay Batalan na, ano ba yun? Yung idilin na yun, na ano yun, inada yun sa mga anak ni Francis, nandoon din. At sampahan ko talaga silang lahat. At saka yung sister ko nandiyan na sa Pilipinas, yung mga transaction nandoon sa kanya, mag-antay siya. Madam Karen, so in short, malaki-laki ang nailuwal niyo dito. Maybe we're talking about 40,000 pounds. Hindi pa ganito. Hindi, ang last na loan, yung 2023, ano yun, March. Okay. Another 5,000. Yun na, ang last na yun na pinadala doon sa ina na anak ni Francis, yung dalawang bata, yung babae lalaki. Ang ina daw yun. May nagsabi sa akin ng ina daw, 2,500 pounds. Galing yun sa 5,000, nandoon sa mami niya, sa account, nandoon. Siya ang nagpadala sa kanya, tapos pinupuward niya yung mga resibo sa akin. Kasi galing sa akin yun Ako nagaranto nun. Ang ginagaranto ko, 10,000 sa kanila, sa akin 10,000. So naging 20,000 na yun. Wala pa yung interest. Tapos asawa ko 5,000. Ang including na yung mga kasama niya yung mga interest lahat, aabutan ng 29,000 pound. Eto, question lang po. Nabayaran nyo naman na po yung mga niloan nyo. Are you okay? Quits na ba kayo sa bank or hindi pa rin? Struggle talaga. Kasi Hindi pa rin po tapos? Yung isa tapos na. Yung kinuha nung 2022, tapos na last year. Tapos, ang pangalawa, matapos ngayong March. Pero yung una na loan nga 5K,
way back 2022, nabayaran yun ng isang sister ko at saka yung mami niya. On the way, nga matapos na yun, iniwanan ako ng sister ko na mami ni Aipile nandoon sa Pilipinas, nakatira na yun. So ako talaga, kasi akong guarantor eh, ako lahat ang nagbayad. Ang monthly noon lahat, aabutan ng mga 500 pounds. My God! Laki, di ba? Imagine niyo yung perwisyon na ginawa ni Kulaong. Dito pa lang, kay Nanay Karen Whitmore pa lang. Dito pa lang. What more pa dun sa iba? What more pa doon sa mga, doon sa talagang original 5 mommies? Di ba? Kaya ano po kaya po talagang talaga maano talaga yung damdamin mo dito sa ginawa ni Kulaong na ito Ang gusto talaga nating lahat, makulong si Kulaong, di ba? Kasi yun talaga yung dapat Yun talaga yung tama. Pagbayaran niya yung kanyang mga kasalanan na nagawa dito sa mga tao na ito. Kasi hindi po to dapat pinapalagpas. Yung mga ganito po hindi po dapat sinagsasawalang bahala. 'Di ba? Sana naman mapansin na tayo ng national government dito kasi hindi na ito basta issue lang na isolated issue. Sa totoo lang national issue to. Bakit? Since nung si Kulaong, dahil nga pinapabayaan ng BJMP na makagamit ng cellphone, yun ang nangyari. Nakapambudol. Maganda nga sana kung kung sinong senador o kongresista ang pwedeng malapitan dito sa issue na ito. Kasi doon po talaga, yun talaga yung naging dahilan kung bakit nakapambudol pa rin si Kulaong kahit nakakulong na. Kasi pinapagamit ng BJMP ng cellphone. Nakakagamit siya ng cellphone sa loob ng kulungan. Naka-VIP room pa. Kaya talagang makakapambudol. Bakit? Kasi kapag siya nag-VIP, magpupursige siyang makapanghingi ng pera sa labas. Makapambudol, makapanloko, makapangutang nang walang bayaran. BJMP may kasalanan dito Pinabayaan kasi nilang gumamit ng cellphone yan. 500 pounds! Grabe mga kahombre ko, yung 500 pounds, that's a lot of money. Sobra kasi po, yes, kasi i-explain ko lang po sa mga manonood ko. Kasi mga kahombre ko, ako, nung nagtrabaho ako sa Basingstoke, sa Domino's Pizza, ang kinikita ko sa daily ko, nung panahon ko kasi 6 pounds and 25 cents yung sahod, yung minimum wage sa England. So umaabot lang ako monthly sa Domino's ng almost 600 pounds. Hindi pa kasama yung tax. So after tax, mga 550. So could you imagine kung sa akin nangyari yun, isang buong sahod na yun, mga kahombre ko. Isang buong sahod yung iniluluwal ni Madam Karen per month. Dahil lang sa inutang niya para kay Francis, Leo Marcos, or Norman Mangusing. Sobrang struggle yon. That is struggle. Ito nga ang asawa ko, nagreklamo na nga. Yung mga wages ko, nandoon na sa mga direct debit. My goodness, man. Mabuti nga, hindi ako binugbog nito kasi hindi ko sinabi in the beginning, hindi ko sinabi sa kanya nag-loan ako on behalf Nagsinungaling of... kayo. Oo, tapos nga, mabuti nga ito, minahal ako, pag hindi ako minahal ito, bugbog sirado to. Kung mabuti na lang na, oo. Grabe, Totoo yan. nakakahiya Ito tuloy. Pati ka nga asawa ko, nadamay Lintik na Francis na yan. Ngayon na nakikita nyo siya, do you think karma niya to sa lahat ng ginawa niya sa buhay nyo, sa mga buhay ng mga OFW? Siyempre, karma na yan. Tingnan ko lang yung mukha niya, dugyot na at saka haggard. Exactly. Madam, may question ako. So, sa'yo, ganyang kalaki ang nakuha niya. How about dun sa 4 pa na kasama niyo dyan sa England? Sa Nakakulimbat-limbat kanila sa na doon? yung istorya na yan. Sa kanila, kung gusto nila mag-interview sa inyo, magpa-interview siya. Pero sa akin lang to. Sa kanila Okay. na yun. Kasi sinabi ko sa isang mami na kaklose ko rin, sabi niya, hindi na alam ng asawa niya yung inutang sa kanya, kaya parang nahirapan din siya. Pero more or less, madam, tulad nyo din ang sitwasyon na nangyari doon sa other 4. Nakuhanan din talaga.
Mhm. Oh my Pero ang goodness. napunong utang nito, itong daddy at mommy niya. Sila ang punong-puno ng utang. So, mas kawawa po yun, tama? Kawawa sila kasi alam mo, Yun nga daddy at mommy ang tawag. Tinuring ni Kulaong na magulang noong nabibigyan siya ng pera. Pero nung hindi na siya nabibigyan ng pera, ano na, winalanghiya niya na. Yan, ganyan si Kulaong. itong dalawang mag-asawa nito, lahat-lahat binigay nila ang pagmamahal nila kay Francis. Pero So, parang ang ginawa niya, parang structural ng pyramiding, tama? Siya yung nasa top, tas kayo lahat yung nasa baba, magbibigay kayo sa upline nyo, which is siya. Oh my goodness. totoo man. yan, totoo yan. Grabe, Yeah. mga ka-homebrew ko. So, nakakakilabot po ang storya na ito, no? Isa Yeah. lang po ito sa napakaraming OFW sigurado na nakatikim ng hagupit ni Norman Mangusin. Madam, may question ako sa inyo. Kailan kayo nawalan ng gana o ng believe sa tao na ito? Kailan po? 2025, nagkaroon na, kasi yung paglabas niya yung 2024, di ba, December yon, Mhm. lumabas siya. Binigyan ko muna siyang pagkakataon na maka-discover Aba. siya sa kanyang life. Bawi ng Kasi konti. imagine pa naman, 3 years yan sa loob ng BJNP. Binigyan ko siya ng mga 1 year, tapos nag-message ako kay Dong Batalan. Nagtanong din ako kay Apo G at saka kay Sis Edith. Sabi ko, update nga kung ano ang ni Francis. Ano ba ang niya yung kanyang mga utang sa atin? Bayaran ba tayo? Kasi alam mo, naghihirap na talaga ako magbayad nitong 3 loan na to. 2 yung garantor ko at kayo sa akin pa. Mhm. Talagang hirap na hirap ako, MJ. So, message na message ako kay President Dong Batalan. Wala talaga akong reply, MJ. Wala talaga. Mm. Wala. Tapos si Apple J. Jaman, umuwi daw ng 3 times. Wala din. Wala din siyang update din. Wala. Tapos itong recently, I will say a month ago, Mhm. wala na akong magawa. Nag-message ako yung anak ni Batalan, si Binok. Sabi ko, Mm. Binok, ano ba talaga ang i-update mo nga ako sa situation ni Francis, kasi alam mo, Binok, naghirap na talaga ako magbayad nitong loan na to. Hirap na ako, Binok. Mabuti na lang, alam mo, sa awa ng Panginoon, nagpasalamat ako ng malaki kay Binok, no? Although na-upset siya kasi ko siya, binimension ko yung niya sa akin, pinapas ko yung mga message niya. Pero nagpasalamat ako sa kanya dahil kung hindi sa kanya, hindi ako na-update na ito pala si Francis, ang kanya palang nasa isip niya, sabi niya wala daw siyang utang. Right? Wala daw siyang utang sa amin, taga-UK. Kasi tulong daw namin yun sa kanya. Oh, shit. Hindi pa ba sapat yung mga palipad namin? At saka yung mga volunteer namin na mga wheelchair, mga bigas. At saka yung during sa kanyang kumpanya 2022, nagbayad kami ng mga tarpaulin, yung kanyang mga katauhan, pinahotel pa namin doon sa Bacolod. Binigyan pa namin sila ng pocket money. Ano ba? Hindi pa ba yun sapat sa'yo, Francis? Tanungin kita. Hindi pa ba sapat yun? Bakit sinabi mo na wala kang utang sa amin dito, taga-UK? Tulong sa'yo. Sino ka ba? Bakit sinabi mo yan? Walang hiya ka naman. Mag-iliti ka naman sa sarili mo. Kaya yun. Walang hiya po talaga yan. Kahit nga bigay mo pa dyan 10 milyon 20 milyones na Karen Whitmore. Walang iya po talaga yan. Bakit? Ito si Bernard Chong, 300 million ang binigay dyan. Ano ba ginawa ni Kulaong kay Bernard Chong? Kung ano-ano sinasabi. Kung ano-ano ang mga paninirang ginawa kay Bernard Chong. 300 million binigay noon. Kasama Legrand, kasama mga kotse. Binihisan, dinamitan, talagang nakapagpa-stem cell, nakapagpa-veneers ng ngipin dahil kay Bernard Chong. Para i-ready siya sa 2022 campaign. Pero ano po nangyari, di ba? Wala. Binalahura din si Bernard Chong. Yan po ang ugaling Kulaong. Yun.